Welcome to Donmar TV News Channel. Time pasa. Sandali ha. Isko, bakit feel mo ang sarili mo? So ngayon na nag-withdraw na si Senator Bongo, pipiliin ka ni PRRD? Talaga lang? Remind lang kita ha. Ginawa ni PRRD ang EO70, ang NTF-ELCAC, para tapusin at ubusin ang mga ipis na katulad ng mga sinusuportahan mo at sumusuporta sa iyong peste ka. Ayaw kaayo i-feel imong self. Di ba sinabi mo sa mga billboards mo sa Cebu na Bisaya ka, so understand the things coming out of my mouth. PRRD will never pick a traitor to lead the Philippines and leave his legacy too. He will never choose you. And if he will, then it's safe to say that this will be the only time I will disagree with the president in public. Because if he will choose you, we will unite with all our might to not support you. And my God, from a lawyer, na batikan na politiko, na grabe ang track record, mapupunta lang sa'yo? First time mayor, all time macho dancer? Ay kuglabda, besh! My God! Kalma pa dapat ako kasi heartbroken ako na nag-withdraw si Senator Bongo. Eksena ka? Kapisti ko na ni. Hari ka na yabag, besh. Kagwang kang dako. Ay kuglabda. Focus on just going as far away as possible. Ha? Yee! Nayabag! Oo, ha? Ano ka ngayon? Pa-cute-cute ka ngayon na ready ka i-endorse ni PRRD? Kagwang yug ka. Ulitin ko to, ha? Una, inangkin mo na Bisaya ka, ha? Una, inangkin mo na stress ako sa'yo, ha? Bisaya ka? Animalon ka. Pangalawa, di ba baby boy ka ni Joma Season? The same coagulated siopaw na dapat namatay na matagal na. Tapos ngayon gusto mo na ikaw ang ipapalit ni PRRD at ikaw ang susuportahan? Ano ba problema nyo? Nakapag-drug test ka na ba? Nag-negative ka ba? Kasi kung ano yung sinisinghot mo, illegal yan, bes. Ha? Dinamay mo na si Doc Willie Ong. Dinamay mo na. Kaya please lang, wag ka nang umiksena. Ha? Shoe fly. Yes, MJ. Actually, nung tayo yung magharap noon, hindi ko nga alam na magba-viral yun. Pinaliwanag ko yung nangyayari nga sa atin sa Quezon City na ayaw tayong payagan gamitin yung Plaza Aurora kasi yun ang pinakamalaking lugar dyan sa may Quezon City Circle. Ngayon, ang nangyari, sinasabi nila, pwede natin gamitin yung basketball court. But anyway, ito naman hindi ko naman sariling desisyon. Nagbalik-balik kami. Upon consultation with the Bongbong Marcos headquarters, nag-agree na kami kasi tinanong ko kay Mr. Bongbong Marcos kung hindi na matutuloy ang Quezon City. At siya mismo, gusto niyang matuloy, gusto niyang makita ang mga taga Quezon City. Ang akin nga, palagay ko, buong Metro Manila, karamihan kasi hindi lang Quezon City, kung hindi maging doon sa karatig ng mga lugar ng Quezon City ay pupunta rito sa Commonwealth. Kaya ito, MJ, tingin ko malaki itong magiging pagpupulong-pulong. Gaganapin po ito sa Commonwealth. Babaybayin niya po ito. Mangunguna siya sa motorcade rally. At mula po dito ay tutuloy din ang Quezon Boulevard. So ano to? Parehong side ng highway. Kasi isang linya lang naman yan, MJ. Palagay ko mapupuno ito ng gusto. Nagkaroon ba, Kong Mike, ng pagkakataon na makausap mo ang tagapamahala ng mismo si Mayor Joy? Kasi nga, it ended up na hindi na kayo matutuloy doon sa Lawasang Aurora. Well, kung napansin mo, MJ, initially yan, nagkaroon ng mga pag-uusap. Kasi the day before gumawa ako ng sulat, nagpunta na yung mga tao natin doon para tingnan yung schedules ng bakante naman. So nung sinabi lang kailangan ng official letter, gumawa tayo ng letter, at handa na nga tayong magbayad. Nung nakita tayong pangalan ko, nakita yung pangalan ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara, sinabi, tatanong muna.
Matapos noon, kinabukasan, ang sagot na sa atin, hindi na nga pwede sa Plaza Aurora, bagamat nagagamit nila yon. At maging nung nagkaroon ng Lenny Robredo, Marroas rally, ginamit din nila yon. Pero itong pagkakataon na to, sabi nila, bawal na daw ang political activities. So ganun ang unang sinabi, no? But officially, yung letter na pinakita nila na pinayagan tayo sa Circle, in fact, hindi nila binigay sa akin eh. Diniretso nila sa headquarters ni Bongbong Marcos na nakita ko naman. Ngayon, nung makita natin yan, sumulat pa ako ulit, sabi ko, hindi pwede at hindi kakayanin sa kadahilanan na napakaliit ng lugar. At pangalawa, yung sinasabi lang bawal ang political activities, hindi naman totoo yun dahil nga hanggang ngayon, ginagamit nila yan sa mga political activities. At ang pinaka-prominente nga, yung kay Roas Robredo meeting de avance. So nung gumawa tayo ng sulat na ganyan, nagalit na. At dito, yung programa natin MJ, nag-viral yung mga pag-uusap natin tungkol dito sa hindi pagpayag at doon nagsimula na nagbago na naman sila. Ang sabi na naman nila, pumapayag na sila pero magkaroon tayo ng pag-uusap, magkaroon tayo ng meeting. Parang nung kami mag-uusap nung headquarters, sabi ang gulo naman, parang ngayon pumapayag na tapos may mga kondisyon na nilalahad sila doon, ayun na yung naging desisyon na wag na lang. Kung ganyan lang kagulo at parang pinapahirapan tayo at baka hanapan pa tayo ng butas, motorcade na lang tayo, makita ng tao talaga si Bongbong Marcos. Kaya po, maraming nagagalit, MJ. Sabi nila, gusto nila marinig si Bongbong Marcos, gusto nila makita. Ako po yung nagpapaumanin. Pero siguro, kung kayo ho sa Quezon Avenue, hanggang welcome. Magmula Circle hanggang welcome. At maging po doon sa Commonwealth, magmula Circle hanggang dyan po sa Wilcon, yung ikutan sa Fairview. Pag kayo tumayo dyan, sigurado makikita nyo at maririnig si Bongbong Marcos. Yung maririnig, sigurado rin po kami dahil we have enough provisions na prepare namin na kahit pa paano makapagsalita siya kahit na may motorcade at tumatakbo yung mga sasakyan. Nako, baka magka-traffic ng bonggang-bongga niyan. Kong Mike, alam mo naman, BBM, maraming dadalo niyan, maraming sasalubong sa daan. May naka-ready bang traffic plan? Yes, nakahanda naman kami tungkol dito. Pero syempre, kailangan din namin ng coordination with the MMDA para talaga masigurado. But we have the permit for that. Hindi pa sa MMDA, we still have to coordinate with them. Although notified na naman sila. Or at least may coordination kayo with the MMDA. O hindi, tapos pag MMDA na, hindi na kayo at mercy ng City Hall. Yun ang maganda doon, MJ. Kasi nga, ang problema nga, pagka City Hall na naman, baka kung ano na naman yung mga gawin, panggigipit, at ito'y ayaw na ng tao eh. Kasi talagang, minsan lang, di ba, ang kandidato, alam nyo naman, napakahirap umikot, lalo na kay BBM, ang daming umiling na pumunta siya. Kaya nga siyempre sa mga taga Quezon City, gusto rin siya makita at nanabik makita. Kung puro panggigipit, ang hirap naman. Huwag naman sana. Kung Ace, tama ba yun? Tama ba yung mga ganun kong Ace na dapat gipitin? Hindi, tama. No? Di dapat gipitin ang ating mga kandidato dahil karapatan niya ng ating mga kababayan na madinig, makita at makasalamuha itong ating mga presidential aspirants. No? Alam mo, yan ang isang hindi maganda sa minsan na mga nakaupo. No? Gigipitin yung kanilang mga kalaban sa politika para hindi maka-score. Ika nga. So sa akin palagay, hindi dapat nangyayari dito. Dapat may freedom. Merong pagkakataon, makilala, makausap, marinig, makasalamuha ng mga tao, ng mga botante, ng ating mga aspirants. Hindi dapat ginagamit yung power para gipitin ang kanilang mga kalaban sa politika. Oo nga, parang kasi may survey din kong Ace, kung Mike, akong nakita na lamang na lamang si BBM sa Quezon City. Baka yun yung dahilan. Mare. Yun, Kasi MJ. yung Kung Mike? Totoo yun, MJ. Talagang lamang na lamang si BBM sa Quezon City. And in fact, ang sinasabi nga namin dito, parang ang nangyayari, siya na yung nagbibitbit. Di ba dapat ang lokal na kandidato ang nagbibitbit sa presidential candidate. But in the case of BBM, siya na talaga yung malakas, ang lakas na suporta sa kanilang tao.
In fact, kahit noong 2016, nung hindi siya ginipit, nung ginipit siya na mag-motorcade at mag-rally sa Quezon City, nanalo pa rin siya sa Quezon City by almost 2-1. Ang kanyang score kay VP Lenny Robredo for the vice presidency. Kaya ako naniniwala, talagang iipitin nila. Pero alam mo naman MJ, mali yun Tayo nasa demokrasya, ito'y proseso ng halalan. Dapat nga ipakita lahat ng kandidato. Katulad niyan, MJ, hindi naman ako ang kalaban Presidential naman si Bongbong Marcos. Dapat wag nilang ipagdamot na marinig, makita si Bongbong Marcos ng mga taga Quezon City na tama rin naman at dapat din naman sa isang proseso ng demokrasya at sa isang halalan na ginagawa natin sa ngayon. In a while, makakasama natin, Your Honors, si Congresswoman Lucy Torres Gomez, sinayos lang Ken and Framing. At check ako na maraming balita itong ihatid sa atin. Lalo pat medyo maganda rin yung daloy na kanilang kampanya doon sa kanyang area of responsibility. Kung Mike, kung Ace, tapos na po ang budget sa Senate. Ano bang mga updates sa BICAM? Ano bang mangyayari? At may schedule na ba tayo for BICAM for 2022 budget? Ang sa pagkakaalam ko, I think by next week naka-set yung BICAM, no. I don't think marami ang mga disagreeing provisions dun sa version ng Senate at version ng House. So maaaring hindi ito magtagal sa BICAM, no. I think yung isa lang medyo mabigat-bigat na usapin ay yung usapin dun sa NTF-ELCAC budget. Correct. Na binawasan ng Senado. So I think that's the only contentious issue ika nga. Kasi kung Mike, kung Ace, lately may ipahayag ang Pangulo na nais nang ibalik yung pondong tinapyas, nais niyang i-restore from 10 point something billion sa Senate version, nais niyang ibalik doon sa 28B na original na request sa NTF-ELCAC. Yes, so I think yun nga yung nabasa ko lamang sa newspapers na yun na nga na merong move no na maaaring ma-veto yung provision na yun at maaaring mapag-usapan ulit dito sa BICAM. Yun lang ang nakikita kong medyo contentious sa ngayon na MJ, Kong Mike and Kong Lucy. Good morning, Kong Lucy. Kong Lucy, good morning. May buntag. Ay, nakamute. May buntag. Ay, May wala pa. buntag din yung tanan. May Ayan. buntag. Kong Mike, Kong Ace, MJ, ang tagal ko kayong, hindi naman matagal, mga 2 Sabadong na no? Isang nakalimutan. At isang hindi nagising sa sobrang pagod talaga. No? The days ba just bleed into each other sa dami ng ginagawa. Hindi mo na alam ano yung weekend sa weekday. Yeah, that's correct. Oo, but I'm happy to see all of you and naririnig ko yung usapan kanina, yung panggigipit. Kong Mike? Yes, MJ. Hi, Kong Lucy. Good morning. Good morning, good morning. Medyo pa si Kong Mike ngayon, ma'am, kasi nag-concert yata ito eh. Hindi, malamig na tubig. Bawal pala talaga. Bawal talaga malamig. Anyway, Huwag MJ, malamig. ang importante dito sa pag-uusap natin sa rally ni Bongbong Marcos, kasi alam nyo yung disqualification, yan po'y pag-uusapan na sa COMELEC. Ang mga naka-file, kung di ako nagkakamali, MJ, 6 hanggang 8. Ang unang na-file na kaso was November 2. Ito'y final ni Mr. Buenafe, ang abogado nito, si Attorney Te, na sinasabi nga nila yung unang kaso nung disqualification dun sa ITR. Pagkatapos, pumasok dito, ito maganda yung kaso ni Mr. Tiburcio Marcos, na ang sabi niya, peki daw si Bongbong Marcos, no, impostor. So pinapa-disqualify niya yung candidacy ni Bongbong Marcos. And then dyan na yung nag-intervene sila nung November 8 yung case nila Bautista. Ng lawyers naman ang lawyer naman ay si Attorney Calleja. Ito naman mga intervention na lang to kasi ito yung last day
ng filing was November 8, naglapse na. And another in November 16. Ang Akbayan ata nag-file, November 17, I'm sorry. Akbayan nag-file December na. So kung titingnan mo to MJ, ang nagkaroon ng konting proseso ng pag-aayos sa COMELEC kasi yung iba late na. So ang gusto nila, intervene. Ibig sabihin, para silang nangihimasok o nakikisama doon sa isang kaso na i-file. Pero sabi nga ng abogado ni si Attorney Vic Rodriguez, lahat ng to ay mga kaso na kumbaga nuisance cases, walang batayan. Pero hindi pa rin natin masigurado at nandiyan pa rin yan nakapending. Ang dalawang ngayon to, MJ, yung cancellation of COC, ibig sabihin nito, you were never a candidate. Hindi ka talaga naging kandidato. At yung pangalawa ay yung disqualification. Pag disqualification, pwedeng palitan. For example, si Senator Amy Marcos, pareho silang apelyido, pinapayagan ng batas. Batayan sa Omnibus Election Code. Yung pangalawa naman, yung nullification, you were never a candidate in the first place. So yan totally wala. Walang pwede din mag-substitute. So ito MJ, importante ang gagawin nating pagkilos sa December 8 dahil batay na rin sa COMELEC kay Mr. James Jimenez, Attorney James Jimenez ng spokesperson ng COMELEC within the year, so which is December, ngayong buwan, magkakaroon ng final decision on the nullification o yung pagtanggal ng kandidatura ni BBM, pagtanggal ng kanyang pag-file o hindi ko man alam, baka disqualification. So ito yung dalawang kaso na dapat labanan at dapat hindi payagan. Dahil nga dapat naman demokrasya tayo, payagan ng lahat ng kandidato. Yung kasong yun, walang kakwento-kwenta. And I don't think that the COMELEC should even give due course. Hindi naman COMELEC ang nagsasabi sinong kandidato eh. Ang nagsasabi talaga yung korte pa lamang. Di ba? Tingnan mo lahat ng cases ng mga disqualified. Pagka na-convict ka, ang sasabihin that you are perpetually not allowed or prohibited to be a candidate in the elections. Parati yan sinasabi, MJ, sa mga cases ng mga public officials who have been convicted of any case. So, alam mo naman, Con Mike, nanguna yung BBM Sara Tandem sa mga election survey. So, talagang ini-expect mo na may mga ganung pagalaw. Pipigilan sila na makatakbo sa 2022 elections. Kung Ace, kung Lucy. Kung Ace? Yes, MJ, tama. No? Alam mo naman, lagi namang ganun. Hindi ko nga maintindihan kung saan galing yung kulturang yan. Kapag sino yung mabango, siya yung binabato para hindi bumango. At sino yung lamang, siya yung nilalamangan. Gustong malamangan. So, I don't know. I guess it's a practice na hindi dapat mamayagpag sa ating bansa. Dahil sa tingin ko, parang although part ng political plan or strategy or gimmickry, parang hindi maganda yung ganun eh. Kapag may lamang, pabayaan mo siya lumumang. Mahaba pa naman yung eleksyon eh. Ang taong bayan naman ang huhusga, hindi naman yung surveys eh. So dapat pabayaan natin yan. Yan ang demokrasya, essence of democracy. Kung Lucy, your thoughts on that, ma'am? Yes, I think kasi especially in the case of the presidency, no, parang nakita na natin in the past even yung kay Pangulong Duterte din, his trajectory was very high, no, was very strong at that time. And I think what a lot of people fail to remember at this time is that the presidency is really a matter of destiny. Yes, we live in a democracy and natural na yun sa isang electoral process siguro na kung sino yung medyo nakakaangat, pilit na hinihila rin pababa. It could be anyone. Pero kaya nga sinasabi, 'di ba, the voice of the people is the voice of God, and that's precisely what we fight so hard for. In a democracy, let the voice of the people be heard. Kung sino yung ihahalal, kung sino yung mananalo fair and square, then I think as a people we must all rally behind that candidate. In terms naman of ipitan, gipitan,
para hindi na nagbago yan every election. Pero alam naman natin, like in Richard's case, no, sa local government unit, whoever goes there as a candidate or whoever goes there, especially as an official, it's lalo na pag incumbent official, it is your parang we are civilized people, so let's accept that let's accept that person properly. And katulad nga ng sinabi ni Kong Ace, no, karapatan ng mga botante na mapakinggan lahat ng kandidato. Kasi that is precisely how we are able to choose. Pag namimili nga tayo ng gamit, pumipili tayo. Ito pa, yung leader natin. So all the more, we really have to know who we are voting for, who the candidates are, what they are bringing in.